Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong isasalaysay ko ngayon ay isang tunay na pangyayari na mahirap paniwalaan sa siyudad ng Seattle, Amerika. May isang 58 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mark Thompson. Siya ay isang ordinaryong asawa at ama na buong pusong nagtrabaho sa lupngang 30 taon at isa na lang ang natitirang taon bago ang kanyang pagre-retiro. Ngunit noong Abril 2024, isang nakakagulat na balita ang dumating sa kanyang buhay. Lung cancer sa huling yugto, inoperable. Isang taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. Ito ang diagnosis mula sa isa sa mga nangungunang ospital sa Amerika. Ngunit nakakagulat. Isang pangungusap mula sa kanyang manugang na may dugong Filipino ang lubusang nakpabago sa kanyang kapalaran. Bakit hindi natin subukan sa isang ospital sa Pilipinas minsan? Kahit na ang dalawang ospital sa Amerika ay nagbigay ng parehong konklusyon, ang resulta sa Pilipinas ay lubos na naiba. Ang isang buhay na pinabayaan ng American medicine ay nailigtas ng mga doktor at nurse sa Pilipinas. Higit pa rito, ang gastos ay 1.25 lamang kumpara sa Amerika. Simulan na natin ngayon ang kahangahangang kwentong ito. Kung nakakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at like button. I-activate din ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mas magagandang video. At ipaalam sa amin kung saan mo pinapanood ang video na ito sa pamamagitan ng paiwan ng komento. Nais namin sa iyo nga maraming kapalaran. Si Mark Thompson, 58 taong gulang noon, ay isang project manager para sa isang medium-sized na kumpanya ng information technology sa Seattle. Eksaktong 30 taon at 3 buwan na siyang nagtatrabaho doon. Bihira itong mangyari sa Amerika, lalo na sa panahong ito. Ilan na lang ba ang nanatili sa isang kumpanya sa loob ng 30 taon? Labis na ipinagmamalaki ni Mark iyon. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang buhay na saksi sa kasaysayan ng kumpanya. Ito ay Biyernes, Mayo 15, 2024, nang pumunta siya sa ospital para sa kanyang taunang corporate physical examination. Dahil ito ay isang taunang pagsusuri, hindi siya gaanong nag-aalala. Noong nakaraang taon at ang taon bago, maayos naman ang lahat. Ang kanyang blood pressure ay medyo mataas, ngunit na-control ito sa pamamagitan ng gamot. Huminto na siya sa paninigarilyo 20 taon na ang nakalipas. At umiinom lang siya ng 1 o 2 lata ng beer tuwing weekend. Pumasok siya sa silid para sa chest x-ray. Ang technician ay tumingin sa monitor at saglit na natigilan. Sinuri niya itong muli at sinabing, "Pakihintay po sandali. Kailangan ko lang kumpirmahin sa doktor." Hanggang noon, iniisip pa rin ni Mark na wala itong bigat. Siguro may mali lang sa kuha. Pagkatapos humigit kumulang 10 minuto, lumabas mismo ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. "Ginong Thompson, nakakita kami ng isang abnormal na masa sa iyong baga. Kailangan mong sumailalim sa mas malalim na pagsusuri." Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Isang abnormal na masa sa baga. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipinakita sa kanya ng doktor ang larawan sa screen. Kahit walang kaalaman sa medisina, nakita ni Mark ang isang malabong puting masa na mukhang kakaiba. "Ano ito, doktor?" tanong ni Mark. Nanginginig ang boses. "Sa yuktong ito, hindi pa namin masabi ng sigurado. Kailangan mong magpa-CT scan." Kinagabihan, umuwi si Mark at ikinuwento ito sa kanyang asawang si Susan. Si Susan, 55 taong gulang, ay isang elementary teacher. 32 taon na silang kasal. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "Wala yan, ngunit nanginginig din ang kanyang boses. Ang appointment para sa CT scan ay inischedule 1 linggo pagkatapos. Ganyan ang sistema ng kalusugan sa Amerika. Kahit gaano pa kabilis, kung puno na ang schedule, kailangan mo pa ring maghintay." Ang 1 linggo na iyon ay tila 1 taon para kay Mark. Gabi-gabi siyang hindi makatulog.
Nahanap siya sa internet ng impormasyon tungkol sa mga masasabaga. Habang mas nakahanap siya, mas lalo siyang nag-aalala. Sa wakas, dumating din ang araw ng CT scan. Mayo 22, 2024, sa Department ng Diagnostic Imaging ng Seattle University Hospital, ang pagkuha ay tumagal ng wala pang 10 minuto. Kailangan lang niyang humiga sa makina at pigilin ang pahinga ayon sa instruksyon. Ngunit ang 10 minutong iyon ay tila napakahaba. Sinabi nilang lalabas ang resulta pagkatapos ng 3 araw. Kailangan na naman niyang maghintay. Pumasok pa rin si Mark sa trabaho ngunit hindi siya makapag-concentrate. Tinanong ang kanyang kasamahan, "Mark, okay ka lang? Mukha kang maputla." Sumagot si Mark na okay lang siya, ngunit ang totoo ay hindi. 3 araw pagkatapos, noong Mayo 25, tumawag ang attending physician, Jinung Thompson. "Maaari ka bang pumunta sa ospital? Nakuha na namin ang mga resulta ng pagsusuri." Ang tono ng kanyang boses ay nagpahiwatig na hindi ito isang bagay na maaring sabihin sa telepono. Agad na naramdaman ni Mark na hindi iyon magandang balita. Kinaumagahan, makasama sina Mark at Susan na pumunta sa ospital. Pagbukas ng pinto ng klinik, nangingini ang kanyang mabinti. Ipinakita sa kanila ng doktor ang CT images. Nakakita kami ng isang tumor na may sukat na 3,020 cm sa upper lobe ng kanang baga. Ang lymph nodes ay nakpakita rin ng pamamaga. Kailangan nating magbiopsy para malaman ng eksakto. Ngunit malaki ang posibilidad na ito ay malignant na tumor, maligno. Ang salitang iyon ay patuloy na bumabagabag sa isip ni Mark. Malignant means cancer, right doctor? Dahan-dahang tumango ang doktor. Kailangan nating maghintay sa resultang biopsy para makumpirma. Isa pang linggo ngang pahihintay para sa biopsy. Ito ay isang bronchoscopy procedure upang kumuha ng tissue sample. Ang appointment ay inischedule para sa Abril 1, araw ng mga balo. Isip-isip ni Mark, sana ay isa lang itong April Fool's joke. Sa arawng pagsusuri, binigyan si Mark ng local anesthesia. Isang manipis na endoscope ang ipinasok sa lalamunan. Hindi comfortable ang pakiramdam, ngunit sinubukan niyang tiisin. Tiningnan ng doktor ang monitor at kumuha ng tissue sample. Ang proseso ay tumagal ngang humigit kumulang 20 minuto. Lalabas ang resulta pagkatapos ng isang linggo. Paghihintay na naman. Sa linggong iyon, tinawagan ni Mark ang kanyang anak na si Sarah, 28 taong gulang, kasal na sa loob ng 2 taon. Ang kanyang asawa ay isang Filipino-American na nagnanggalang Ramon. Ang kanyang English name ay David. Ang kanyang buong pangalan ay Ramon Santos Lim. Si Sarah ay nakatira sa Los Angeles. "Tay, anong nangyari?" Tanong ni Sarah na may paalala sa boses. Ikinuwento ni Mark ang sitwasyon. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak sa kabilang linya. "Magiging maayos ka, tay. Siguradong magiging maayos ka." Ngunit alam ni Mark na kasing takot din ng kanyang anak ang nararamdaman niya. Noong Abril 8, lumabas ang resulta ng biopsy. Magkasama sina Mark at Susan na bumalik sa ospital. Sa pagkataong ito, sa opisina ng oncologist, mabiga ang mukha ng doktor. Sa kasamaang palad, kinumpirma ng resulta na mayroon kang non-small cell lung cancer. Non-small cell lung cancer. Narinig na ni Mark ang pangalang ito. Ito ang pinakakaraniwang uri ng lung cancer. Ang sakit ay nasa stage 2. Ang lymph nodes ay kumalat na. Dahil sa laki at lokasyon ng tumor, napakahirap ang operasyon. Napakahirap. Kaya paano ang paggamot, doktor? Tanong ni Mark. Kailangan nating pagsamahin ang chemotherapy at radiation therapy. Ang layunin ay palitin ang tumor at pagkatapos ay muling suriin ang posibilidad ng operasyon. Ilang porsyento ang posibilidad ng pagaling? Tanong ni Susan na nangingini ang boses. Naialinlangan ang Dr. Seulit o pagkatapos ay sinabing, ang 5-year survival rate para sa non-small cell lung cancer, stage 2, ay humigit kumulang 15%. Ngunit siyempre, bawat pasyente ay makakaiba, 15%. Naisip ni Mark. Ibig sabihin,
85% ngam, mga pasyente ay mamamatay sa loob ng 5 taon. Gaano pa katagal ako mabubuhay? Maingat na sumagot ang doktor. Ayon sa istatistika, ang average na survival time ay 8 hanggang 12 buwan. Siyempre, kung maganda ang tugon sa paggamot, maaring humaba pa ang panahon. 1 taon, napipis si Mac. 1 taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. 1 taon na lang bago ang kanyang pagreretiro. Ngunit hindi na ba siya magreretiro? Hindi pa niya nahahawakan ang kanyang apo. Papunta sa parking lot, wobbly ang binti ni Mac. Kinailangan siyang alalayan ni Susan. Nasa loop ng kotse, pareho silang tahimik ng matagal. Si Susan ang unang nagsalita. Mahal, kailangan nating kumuhang second opinion. Kailangan nating suriin muli sa ibang ospital. Tama. Isang seryosong diagnosis na tulad nito ay hindi maaring pagkatiwalaan sa isang opinion lang. Tumango si Mark. Tama. Narinig ko na ang Stanford University Hospital ay napakabantog sa paggamot ng cancer. Pag-uwi, nakipagunyayan si Mark sa Stanford University Hospital sa Palo Alto, California. Ito ay isa sa mga nanggungunang cancer center sa Amerika. Ang pinakamaagang appointment ay 2 linggo pagkatapos. Wala nang magawa si Mark kundi maghintay. Sa loob ng 2 linggo na iyon, nag-leave si Mark sa trabaho. Wala na siyang lakas para pumasok. Buong araw siya sa bahay nagbabrowse sa web tungkol sa lung cancer treatment, lung cancer survival rates, end-stage lung cancer symptoms. Habang mas nagbabasa siya, mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa. Lumipat sina Sarah at Ramon mula Los Angeles patungong Seattle. Niyakap ngang anak ang kanyang ama at umiyak. Tay, huwag kang susuko ha. Gagaling ka, sigurado ako. Hinaplos ni Mark ang laikot ng kanyang anak. Oo, okay lang ako, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, nung una niyang makita si Ramon, matindi ang pagtutol ni Mark. Ito ay nung tag-araw ngang 2020. Sinabi ni Sarah na ipapakilala niya ang kanyang boyfriend. Nang dumating si Ramon, nalaman ni Mark na isa siyang Filipino-American. Sa totoo lang, hindi niya ito nagustuhan. Lagi siyang umaasa na ang kanyang anak ay magpakasal sa isang puting lalaki. Si Ramon ay isang arkitekto sa Los Angeles, 32 taong gulang, lumipat sa Amerika sa edad na 10. Sa unang pagkikita, naging napakalamig ang pakikitungo ni Mark. Ano ang iyong trabaho? Po, arkitekto po ako. Mayos ba ang kita mo? Isang napakatapat na tanong. Hindi nagulat si Ramon. Sinagot niya ng totoo. Mga $80,000 po sa 1 taon. Bata pa po ako kaya mas magsisikap pa po ako sa hinaharap. Nag-snort si Mark. $80,000. Hindi pa kalahati ang kanyang sweldo. Kinagabihon, nagkaroon sila ni Sarah malakaing pagtatalo. Bakit mo kinainisan si Ramon? Hindi ako naiinis. Sa tingin ko lang, mas karapat-dapat ka sa mas mabuti. Mas mabuti? Ibig mong sabihin, isang mayaman na puting lalaki. Yan ba ang ibig mong sabihin? Umiyak si Sarah. Tay, mahal ko si Ramon. Mabait siya, masipag, at talagang mahal niya ako. Ang pinagmulan ba o katayuan ay mahalaga? Naging tahimik si Mark. Nakita niya ang sinseridad sa mata ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin niya madaling mabago ang kanyang isip. Naging tensyonado ang relasyon nila ni Sarah sa loob ng maraming buwan. Bihira na siyang tumawag at hindi umuwi tuwing holiday. Sa simula ng 2021, mag-isa si Ramon na lumipat patungong Seattle. Gusto ko pong bisitahin kayo, Tito. Tumanggi si Mark. Ngunit kinumbinsi siya ni Susan na makipakita kay Ramon. Nagita sila sa isang coffee shop. Yumuko si Ramon ng may pagalang. Salamat po, Tito, sa oras ninyo. Malamig pa rin ang pagtrato ni Mark. Ano ang gusto mong sabihin? Sabi ni Ramon, talagang mahal ko po si Sarah. Siguro po dahil Filipino po ako at hindi pa kalakihan ang kita ko. Hindi po kayo sa ngayon, ngunit tiwala po ako na kaya ko pong alagaan at mahalin si Sarah habang buhay. Medyo nanginginig ang kanyang boses. Inalakan ko po ang aking nanay.
5 taon na po siyang bumalik sa Pilipinas mula sa Amerika at nakatira po sa akin. Namatay po ang tatay ko noong bata pa ako. Ako po ang haligi ng aming pamilya, patuloy ni Ramon. Medyo naantik si Mark. Isang binata na nag-aalaga sa kanyang magulang. Ilan na lang ba ang mga kabataan sa Amerika ngayon na ganon? Gusto ko lang po na maging masaya si Sarah. Kahit marami pa po akong pakukulang, sisikapin ko po ang lahat para bigyan siya na kaligayahan. Yumuko si Ramon. Naantik ang sinseridad ni Ramon kay Mark. Tunay na mahal ng binatang ito ang kanyang anak. Nabuntong hininga si Mark. Sige na, pasayahin mo si Sarah. Noong taksibol na 2022, ikinasal sina Sarah at Ramon. Nakaroon sila ng maliit na kasalan sa Los Angeles. Nakaroon din sila ng isang bahagi ng seremonya ayon sa kaugaliang Filipino. Ang ina ni Ramon, si Aling Nena, ang naghanda ng lahat. Sa unang pagkakataon, nagsusuot si Mark ng modernong barong Tagalog. Kahit medyo hindi sanay, dahil masaya ang kanyang anak, tinis niya. Nahanda si Aling Nena ng maraming pagkaing Filipino. Lumpia, pancit, adobo, suman, pinuringang, lahat ng bisita ang sarap ng mga pagkain. Nang araw na iyon, sinabi ni Mark kay Ramon, pakialagaan mo ang aking anak. Yumuko si Ramon ng malalim. Tito, huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko po siya tulad ng sarili kong buhay. 2 taon na ang lumipas. Tinupad ni Ramon ang kanyang pangako. Mukhang masayang-masaya si Sarah. Unti-unting tinanggap ni Mark ang kanyang manugang. Ngayon, itinuturing niya itong parang tunay na anak. Noong April 22, nakmaneho sina Mark at Susan patungong Palo Alto. Ang biyahe mula Seattle ay tumagal ngang 12 oras. Mas mabilis sana kung nag-eroplano sila. Ngunit kailangan ni Mark ng oras para ayusin ang kanyang magulong isip. Ang Stanford University Hospital ay talagang kahanga-hanga, modernong pasilidad, mga nangungunang doktor sa mundo. Umaasa si Mark na baka magbigay sila ng ibang diagnosis dito. Baka nakamali ang ospital sa Seattle. Nakilala niya ang oncologist. Tiningnan ng doktor ang mga resulta ng CT images at biopsy mula Seattle. Matapos suri ng maigi, tumango siya. Tama ang diagnosis na Seattle Hospital. Tiyak na non-small cell lung cancer, stage 2. Ang huling pag-asa ni Mark ay gumuho. Hindi talaga maoprahan, doktor? Tanong ni Mark. Ipinaliwanag ng doktor. Ang tumor ay malapit sa malalaking ugat ng dugo. May panganib ang operasyon na magdulot na matinding pagdurugo. Bukod pa rito, kumalat na rin ang cancer sa mga lymph nodes. Kailangan nating gumamit ng chemotherapy at radiation therapy para palitin ang tumor muna bago muling suriin ang posibilidad ng operasyon. Magkano ang halaga ng paggamot? Tanong ni Susan ng praktikal. Nagbigay ang doktor ng paunang pagtatansya. Chemotherapy, humigit kumulang $10,000 bawat cycle. Karaniwan, kailangan ng 6 na cycle, kaya $60,000. Radiation therapy, humigit kumulang $30,000. Gastos sa CT scan at iba, pangpagsusuri, karagdagang $20,000. Hospitalization, humigit kumulang $1,000 bawat araw. Mabilis na nakalkula si Susan. Minimum na $110,000, mahigit 6 milyong Philippine pesos. Iyon ay pagkatapos ma-apply ang insurance. Ang insurance policy ni Mark ay may deductible na $5,000. Pagkatapos nito, kailangan niyang mag-copay ng 20%. Kaya kalkulahin natin. Kailangan niyang magbayad ng $5,000 na deductible plus 20% ng natitirang $105,000 na $21,000. Sa kabuuan, kailangan niyang magbayad ng $26,000, humigit kumulang 1.5 milyong pesos. Iyon ay kung magiging maayos ang paggamot. Kung may komplikasyon o humaba ang pag-ospital, mas tataas pa ang gastos. Naalala ni Mark ang kanyang retirement savings na naipon niya sa loob ng 30 taon.
humigit kumulang $120,000 kung gagamitin niya ang $26,000 para sa paggamot. Malaki ang mababawas sa kanyang retirement fund. Bukod pa rito, sa panahon ng paggamot, hindi siya makakapasok sa trabaho, kaya mawawalan din siya ng kita. Simulan natin ang paggamot, sabi ng doktor. Sa susunod na linggo maaring simulan ang unang cycle ng chemotherapy. Tumango si Mark. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pauwi sa Seattle, mabigat ang pakiramdam sa kotse. Sa loob ng 12 oras na biyahe, iniisip ni Mark, talaga bang isang taon na lang ang mabubuhay ko? Nakita ko na ang aking anak na ikinasal, ngunit hindi ko na ba makikita ang mukha ng aking apo? 30 taon ng pagsusumikap ngunit hindi ko na ba makakamit ang mga bunga nang makauwi sila? Naghihintay na sina Sarah at Ramon. Kumusta, tatay? Tanong ni Sarah. Sumagot si Susan, ang Stanford ay nagdiagnose din ng pareho. Kailangan na nating simulan ang chemotherapy. Niyakap ni Sarah ang kanyang ama at umiyak. Hindi rin napigilan ni Mark ang kanyang luha. Sa 58 taon niyang nabuhay, hindi pa siya nakaramdam ng ganong kawalang ng pag-asa. Kinagabihan, pinuntahan ni Ramon si Mark. Tatay, maari po ba akong magsalita sandali? Tumango si Mark. Binuksan ni Ramon ang kanyang laptop. Nagtanong po ako tungkol sa medisina sa Pilipinas. Sa Manila, may Runpong Street Jude's Medical Center na napakabantog sa buong mundo sa paggamot ng cancer. Lumabas sa screen ang website ng hospital. Patuloy na ipinaliwanag ni Ramon, ang bilang maoperasyon sa lung cancer dito ay mas marami pa kaysa sa ilang sikat na ospital sa Amerika at ang gastos ay humigit kumulang 1,10 lamang. Isang kaibigan po ang aking nanay sa probinsya ang nagpa-operation ng lung cancer dito at lubusang gumaling. Nagpakita ang pag-aalinlangan si Mark. Gaano man kagaling ang medisina sa Pilipinas, paano ito makakapantay sa mga nangungunang ospital sa Amerika? Bukod pa rito, hindi ako marunong magtagalog. Sinabi ni Ramon na ang St. Jude's Medical Center ay may International Patient Center. Nagbibigay sila ng English Interpretation Services. At tatay, sa totulang, sa sitwasyon gayon, ano pa ang mawawala sa atin? Sa Amerika, sinabi na nila na hindi na ito maoperahan. Napipi si Mark. Tama ang sinabi ng kanyang manugang. Sa Amerika, hinatulan na rin siya ng kamatayan pagkatapos ng ilang chemotherapy. Kaya't subukan itong minsan, wala namang masama. Magkano ang gastos? Tanong ni Mark. Sumagot si Ramon. Sa aking nalaman, ang halaga ng malalim na pagsusuri ay humigit kumulang $1,000. Ang halaga ng operasyon ay humigit kumulang $0. Nagulat si Mark. Sa Amerika, ang pagsusuri pa lang ay $0 na. Sa Pilipinas, ang pagsusuri at operasyon ay $1 lamang. Hindi ka panipaniwala. Kinaumagahan, nagkaroon sina Mark at Susan ng mahabang pag-usap. Mahal, sa tingin ko tama si Ramon. Paano kung subukan nating pumunta sa Pilipinas minsan? Buong gabi ring nag-isip si Susan. Sa tingin ko rin, wala na rin tayong paasa dito sa Amerika. Tinawa ni Mark sina Sarah at Ramon. Nagpasya akong pumunta sa Pilipinas. Maari mo bang tulungan akong makipag-unayan? Sumigla ang muka ni Ramon. Opo, makikipag-unyayan po ako agad. Agad na nagpadala si Ramon ng email sa International Patient Center NG-St. Jude's Medical Center. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng kanyang biyenan at nagtanong kung maaring mag-set ng appointment. Nakakagulat, pagkatapos lamang ng 6 na oras ay may reply na. Noon ay 10:00 gabi na sa Pilipinas. Maari kaming tumanggap ng pasyenteng Amerikano. Pakipadala sa amin ang resulta ng CT images at biopsy para masuri namin at makapagbigay ng feedback. Agad na nakipag-ugnayan si Ramon sa ospital sa Seattle upang kunin ang data at ipadala sa St. Jude's. 2 araw pagkatapos, nag-reply ang St. Jude's. Sinuri ng aming pulmonologist na si Dr. Jose Reyes ang ma-record. Inirekomenda ng doktor na personal kayong pumunta para sa konsultasyon. Sisikapin naming ayusin ang pinakamaagang appointment na possible.
Lubos na nagulat si Mark. Sa Amerika, ang pagset ng appointment ay tumatagal ng 2 linggo. Sa Pilipinas, 2 araw lang para suriin at sumagot. Bukod pa rito, nangako pa silang ayusin ang pinakamaagang appointment na possible. 1 linggo pagkatapos, nung Mayo 6, kinumpirma ang appointment. 2:00 ng hapon sa Mayo 15 sa Respiratory Department ng International Patient Center ng St. Jude's Medical Center. Naghanap si Mark, nagtiket sa eroplano. May direktang flight mula Seattle patungong Maynila. Ang flight time ay humigit kumulang 15 oras. Ang round-trip economy class ticket ay $1,200 bawat tao, 2 tao ay $2,400. Ang business class ay mahigit $5,000. Nagbook si Mark ng economy class ticket upang makatipid. Naganap din siya ng matutuluyan. Isang hotel malapit sa St. Jude's Medical Center ay humigit kumulang $120 bawat gabi. Plano nilang manatiling humigit kumulang 2 linggo na may kabuwang $1,580. Kasama ang flight tickets, mahigit $4,000 lahat. Ngunit kumpara sa halaga ng paggamot sa Amerika, mas mura pa rin ito ng husto. Nag-withdraw si Mark ng $5,000 mula sa kanyang retirement fund at nag-apply ng long-term leave sa kumpanya. Masayang sumang-ayon ang kanyang superior. Mas mahalaga ang iyong kalusugan. Magpahinga ka lang, Mark, hanggang kailangan. Mayo 14, 1 araw bago ang pag-alis, naganda si Mark ng kanyang bagay. Gamot, medikal na record, kopya ng CT scan films, pasaporte, credit card, ilang simpleng damit. Hindi siya nagdalaeng maraming bagay dahil plano niyang manatili lamang ang 2 linggo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mark. Kung pumunta siya sa Pilipinas, magbibigay kaya sila ng ibang diagnosis? O maririnig lang niya ang parehong salita? Kung ganun, hindi ba at walang saysay ang kanyang mahabang biyahe? 6:00 NG, umaga, NG, Mayo 15, pumunta sina Mark at Susan sa Seattle Airport. Sinundo sila Nina, Sarah at Ramon. Mama at tatay, maging ligtas po kayo at magdala ng magandang balita, ha? Sabi ni Sarah, umiya ang mata. Lumipat ang eroplanong tanghali. Nagsimula ang 15 oras na flight. Tumingin si Mark sa labas ng bintana. Ang siyudad ng Seattle ay unti-unting lumiliit. Pagkatapos ay nawala sa likod ng maulap. Dumaan ang flight sa Alaska, sa Bering Strait, sa kalangitan ng Siberia. 2 beses na hain ng pagkain. Halos walang kinain si Mark. Wala siyang gana. Hinawakan ni Susan ang kamay ng kanyang asawa. Mahal, magiging okay ang lahat. Sabi nila, napakaganda ng medisina sa Pilipinas. Pagkatapos ng 15 oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Manila. 4:00 na hapon na sa lokal na oras, Mayo 16. Dahil sa time difference, nawalan sila ng 1 araw. Pagod, ngunit sabik din. Sa wakas, narito na sila sa Pilipinas. Matapos ang immigration procedures at kunin ang bagahe, lumabas sila at nakita si Aling Nena, ang ina ni Ramon, na naghihintay. Bumalik siya sa Pilipinas mula sa Amerika 5 taon na ang nakalipas. Nang marinig ang balita mula sa kanyang anak, pinuntahan niya sila sa airport. Kumusta po? Manugang at biyenan. Sigurado po kayong gipagod na pagod. Umuwi na po tayo sa hotel para makapagpahinga. Bukas po, ihahatid ko kayo sa ospital. Nag-usap si Aling Nena sa English at Tagalog. Ang hotel, na inayos ni Aling Nena para sa kanila ay 10 minutong lakad lang mula sa ospital, malinis at komportable ang silid. Kahit mas maliit kaysa sa hotel sa Amerika, kumpleto ito sa pasilidade. Naiga si Mark sa cama. Pagod na pagod siya dahil sa jet lag. Ngunit hindi siya makatulog. Bukas makikipagkita siya sa isang doktor sa Pilipinas. Ano ang sasabihin ng doktor? Magbibigay ba siya ng pag-asa? O ulitin lang ang mga salitang sinabi sa Amerika? 7:00 umaga kinabukasan, nagising si Mark. Hindi siya nakatulog
Siguro wala pang 2 oras ang tulo niya, ganun din si Susan. Ang kanyang muka ay pagod. 9:06 umaga, dumating si Aling Nena sa hotel. Nakakain na po ba kayo nga almusal? Bago tayo pumunta sa ospital, kumain muna tayo ng lugaw para mainitan ang tiyan. Dinala niya sila sa isang kalapit na kainan para kumain ng arroz caldo. Ito ang unang pagkakataon na kumain si Mark ng ganitong pagkain. Nakakagulat, napakasarap nito. Kahit ayaw niyang kumain, inubos niya ang buong mangkok. 1:30 ng hapon, dumating sila sa St. Jude's Medical Center. Ang gusali ng ospital ay talagang napakalaki at moderno, mas higit pa sa Seattle University Hospital na pinuntahan niya. Nagtungo sila sa International Patient Center. Isang empleyado ang bumati sa kanila sa Ingles na napakabait. Welcome, Ginoong Thompson. Nakumpirma na po namin ang inyong appointment. Pakihintay po sandali. Sa waiting room, may ilang pasyenteng dayuhan. Narinig niya ang Chinese, Japanese at Russian. Malinaw na mga pasyente mula sa buong mundo ang pumunta dito. Pagkatapos ng 10 minuto, tinawa ang kanyang pangalan, Ginoong M. Thompson. Pumasok sina Mark at Susan sa klinik. Nahihintay sa kanila si Dr. Jose Reyes. Siya ay humigit kumulang 50 taong gulang. Magandang araw po, Ginoong Thompson. Ako po si Jose Reyes, isang pulmonologist. Nagsalita ang doktor ngang napaka-fluent na English. Sinabi niya na nag-aral siya sa Amerika. Lubusan ko pong sinuri ang mga record na ipinadala ninyo mula sa Amerika. Ngayon po, mayroon akong ilang katanungan para sa inyo. Detalyadong nagtanong si Dr. Reyes tungkol sa medikal na kasaysayan. Kailan nagsimula ang mga sintomas? Nagpanigarileo ba? Ano ang medical history ng pamilya? Nagtanong si Mark ng matapat. Pagkatapos, binuksan ni Dr. Reyes ang CT images sa computer. Tiningnan niya ng maigi saglit at bahagyang kumunot ang kanyang noo. May kakaiba sa kanyang mukha. Pinapalaki at pinapaliit ng doktor ang larawan, inikot sa iba't ibang anggulo para suriin. Bumabagal ang tibok ng puso ni Mark. Nakaroon kaya siya ng ibang natuklasan? Ginoong Thompson, tingnan ninyo ang larawang ito. Ang tumor ay nasa upper lobe ng kanang baga. Ang sukat ay 3,020 cm din na tumutugma sa ulat sa Amerika. Uminto si Dr. Reyes. Gayumpa man. Nagmamadaling tanong ni Mark, nagapoy ang puso. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes, ang gilidenege tumor na ito ay medyo malinaw. Karaniwan, ang non-small cell lung cancer ay may hindi pantay na gilid at may tanda ng invasion sa nakapalibot na tissue. Ngunit ang tumor na ito ay wala. Tanong ni Susan, ano ang ibig sabihin niyan, doktor? Maingat na sumagot si Dr. Reyes. Sa yuktong ito, hindi ko pa masabi ng sigurado, ngunit dapat tayong magpatuloy sa muling pagsusuri at isaalang-alang ang iba pang posibilidad. Iba pang posibilidad? Muling tanong ni Mark. Sabi ni Dr. Reyes, hindi lahat ng tumor sa baga ay malignant. Possible na ito ay benign tumor o kung malignant man, may iba't ibang uri. Para sa tumpak na diagnosis, pinakamahusay na magsagawa tayo ng muling biopsy. Nalito si Mark. Sa Amerika, matatag nilang sinabi na ito ay non-small cell lung cancer. Anigunit dito, binanggit ng doktor ang iba pang posibilidad. Ngunit nagpa-biopsy na ako sa Amerika, tumango si Dr. Reyes. Alam ko, ngunit, ang resulta ng biopsy ay maaaring makakaiba depende sa lokasyon, NG sample at sa paraan NG staining. Mas ligtas na suriin itong muli. Makano ang halaga ng pagsusuri? Tanong ni Susan. Sumagot si Dr. Reyes. Ulitin ang CT scan, humigit kumulang $200. Bronchoscopy at biopsy, humigit kumulang $800. Kabuang humigit kumulang $1,000. Mabilis na nakalkula si Mark, $1,000. Sa Amerika, ang parehong pagsusuri ay nakakahalaga ng mahigit $10,000.
Ang presyo dito ay wala pang 1,10. Kailan ako makakapagsagawa ngang pagsusuri? Sinuri ni Dr. Reyes sa computer, maaring kunan ngayong gabi. Ang bronchoscopy, i-schedule ko para sa iyo sa makalawa ngang umaga. Muli na namang nagulat si Mark. Sa Amerika, ang pag-set ng appointment para sa pagsusuri ay tumatagal ng 1 linggo. Dito sa Pilipinas, maaring gawin agad sa araw na iyon o pagkatapos ng 2 araw. Napakabilis, ngumiti si Dr. Reyes. Ganyan ang sistema ng hospital. Lagi naming sinisikap na bawasan ang oras ng paghihintay ng mga pasyente. 6:00 gabi, pumasok si Mark sa city room. Parehong-pareho ang proseso sa Amerika. Nahiga siya sa makina at pinigilan ang kanyang hininga. Wala pang 10 minuto, tapos na. Paglabas, sinabi NG isang empleyado, bukas NG umaga, lalabas ang resulta. Susurin ito, NG attending physician at makikipag-ugnayan sa iyo. Nagulat na naman si Mark. Sa Amerika, 3 araw bago lumabas ang resulta. Dito, 1 gabi lang. Bumalik sila sa hotel. Sinabi ni Aling Nena na hahanda siya nga hapunan para sa kanila. Dinala niya sila sa isang kalapit na kainan ngang pancit. Ito po ang pambansang pagkain ngang Pilipinas, ipinaliwanag ni Aling Nena. Napakabuti sa kalusugan. Mainit at mabango ang sabaw. Sinubukan ni Mark ang isang kutsara. Naramdaman niyang uminit ang kanyang katawan. Ang sarap. Nasiyahan din si Susan sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa hotel. Nahiga si Mark sa kama. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Isaalang-alang ang iba pang posibilidad. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi kaya siya may cancer? Hindi naglakas loob si Mark na umasa. Kung mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkadismaya, ngunit isang maliit na kislap ngang pag-asa ang sumiklap sa kanyang puso. Baka talaga. 10:06 umaga kinabukasan, tumawag si Dr. Reyes, Ginong Thompson. Lumabas na ang resulta ng CT scan. Maaari po ba kayong pumunta sa ospital? Nagmadaling pumunta sina Mark at Susan sa ospital. Sa klinik, ipinakita sa kanila ni Dr. Reyes ang bagong CT image. Tama ang aking hinala. Ang morpolohiya nga tumor na ito ay naiba sa karaniwang non-small cell lung cancer. Itinuro ngang doktor ang screen at ipinaliwanag. Tingnan ninyo, ang gilid ng tumor ay napakalinis. Halos walang tanda ng invasion sa nakapalibot na tissue. At sa bahaging ito, may tanda ang calcification. Ang makatangiang ito ay karaniwang lumalabas sa benign tumor o low-grade malignant tumor. Mas mabilis ang tibok ngang puso ni Mark. Ibig mong sabihin, possible na ito ay benign tumor, Doktor? Tumango si Dr. Rees. May posibilidad. Siyempre, kailangan nating hintayin ang resulta ng biopsy para makasiguro. Bukas ng umaga gagawin ito. Doon natin makukuha ang eksaktong sagot. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Mark. Bukas lalabas ang resultang biopsy. Kung ito ay talagang benign tumor, paano? Kung maaari itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon, paano? Sinubukan ni Mark na huwag isipin. Ngunit ang pag-asa ay unti-unting lumalaki. 9:00 ng umaga ng Mayo 18, pumasok siya sa bronchoscopy room. Binigyan siya ng local anesthesia. Isang manipis na endoscope ang ipinasok sa lalamunan. Eksaktong tulad ng ginawa sa kanya sa Amerika. Si Dr. Reyes mismo ang nagsagawa nito. Tiningnan niya ang monitor, nilapitan ang tumor, at kumuha ang tissue sample. Medyo hindi comfortable ito. Subukan mong tiisin, sabing doktor. Ang proseso ay tumagal ngang humigit kumulang 25 minuto. Pagkatapos, bahagyang masakit ang kanyang lalamunan ngunit natitiis pa rin. Tapos na po. Ang sample ng tissue ay ipinadala na sa Department ng Histopathology. Lalabas ang resulta pagkatapos ng 3 araw paghihintay na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang pakiramdam. Sa Amerika, naghihintay siya sa
kawalan ng pag-asa. Ngayon, naghihintay siya sa pag-asa, 3 araw ang lumipas. Mayo 20, tumawag si Dr. Reyes. Ginong Thompson, lumabas na po ang resulta. Pakiusap, pumunta po kayo sa ospital. Masaya ang boses ng doktor. Agad na naramdaman ni Mark na ito ay magandang balita. Mahigpit na makahawa ang kamay nina Mark at Susan papunta sa ospital. Sa buong biyahe, hindi sila nagsalita. Pareho silang kinakabahan. Sumakay sila ng elevator paayat sa ika-5 palapag, dumaan sa koridoreng International Patient Center at tumayo sa harap ng klinik ni Dr. Reyes. Kumatok sila at pumasok. Nakangiti ng maliwanag si Dr. Reyes. Nang makita ang ngiti na iyon, siguradong alam ni Mark na magandang balita ito. Pakiupo po, mag-asawa, sabing doktor. Umupo sina Mark at Susan makatabi. Binuksan ni Dr. Reyes ang record. Diretso na po ako sa punto. Hindi po ito non-small cell lung cancer. Hindi makapaniwala si Mark sa kanyang narinig. Paano? Nanginginig ang boses. Malinaw na inulit ni Dr. Reyes ang bawat salita. Hindi po ito non-small cell lung cancer. Ito po ay bronchial carcinoid tumor. Bronchial carcinoid tumor. Sa unang pagkakataon narinig ni Mark ang pangalang ito. Ano po iyan, Doktor? Ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Ang carcinoid tumor ay isang uri ng neuroendocrine tumor. Ito ay isang napakabihirang uri ng tumor na bumubuo lamang ng humigit kumulang 1,2% ng lahat ng tumor sa baga. Kaya't hindi ito cancer? Tanong ni Susan. Umiling si Dr. Reyes. Sa tutulong, isa pa rin itong uri na malignant tumor, ngunit lubos itong naiba sa karaniwang lung cancer. Napakabagal ng paglaki nito at bihira itong kumalat. Tanong ni Mark, kaya paano ang paggamot? Ngumiti ng maliwanag si Dr. Reyes, maaari natin itong tanggalin ng lubusan sa pamamagitan ng operasyon. Ang surgical resection ang standard na paggamot at ang kumpultong rate ng pagaling ay mahigit 90%. 90% rate ng pagaling, umiyak si Mark. Sa Amerika, sinabi nilang 15% ang survival rate pagkatapos ng 5 taon. Dito, 90% ang rate ng pagaling. Panaginip ba ito o totoo? Bakit naitianose ang ospital sa Amerika na lung cancer ito? Tanong ni Mark. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Dahil napakabihira ng carcinoid tumor, maaring malito ito ng mga pathologist na walang karanasan sa karaniwang lung cancer. Maaari ding magkaiba ang resulta depende sa paraan ng staining ng tissue sample. Kaya nakamali ang ospital sa Amerika? Tanong ni Susan. Maingat na sumagot si Dr. Reyes. Marahil hindi pagkakamali, kundi hindi nila napansin ang isang bihira na kaso. Ako mismo, bilang isang pulmonologist sa loob kang halos 30 taon, 20 kaso lang carcinoid ang nakita ko. Ganoon ito kabihira. Hindi makapaniwala si Mark, 30 taon at 20 kaso lang. Isang napakabihirang sakit na dumating sa kanya at parehong nangungunang ospital sa Amerika ang hindi nakakita. Kung hindi siya pumunta sa Pilipinas, paano? Siguradong unti-unti siyang mamamatay sa chemotherapy. Kailan ako maaring magpa-operasyon? Tanong ni Mark. Sinuri ni Dr. Reyes ang computer. Ipapadala ko ang iyong record kay Dr. Miguel Santos, isang thoracic surgeon. Marahil sa susunod na linggo ay maaring gawin ito. Susunod na linggo, sa Amerika, ang pagset ng appointment para sa operasyon pa lang ay tumatagal ng 1 buwan. Dito, 1 linggo lang. Muli na namang nagulat si Mark. Nagpatuloy si Dr. Reyes. Ang paraan nege operasyon ay thoracoscopic surgery. Hindi kami gagawa ng malaking hiwa sa dibdib, kundi ilang maliliit na butas lang. Mas mabilis ang pagaling at mas maliit din ang peklat. Makano ang halaga ng operasyon? Nagbigay si Dr. Reyes ng paunang pagtatansya. Ang halaga ng operasyon ay humigit kumulang $8,000. Hospitalization para sa 1 linggo ay humigit kumulang $2,000.
kasama ang iba pang gastos. Kabuuang $12. 12 $. Muling nakalkula si Mark. Sa Amerika, ang katulad na operasyon ay nakakahalaga ng hindi bababa sa $280,000. Ang halaga sa Pilipinas ay wala pang 1,20. Doktor, sigurado po ba kayo? Hindi po ba talaga ito lung cancer? Muling nagtanong si Mark para makasiguro. Ipinakita sa kanya ni Dr. Reyes ang resulta ng histopathology. Tingnan ninyo, ito ang typical na larawan ng carcinoid tumor. Mabagal ang mitotic rate, walang necrosis, at positibo ang neuroendocrine markers. Sto present sigurado, umiyak si Mark. Isang 58 taong gulang na lalaki ang umiyak sa harap ng doktor. Niyakap din ni Susan ang kanyang asawa at umiyak din. Tahimik na nahintay si Dr. Reyes. Pagkatapos ngang matagal na sandali, pinunasan ni Mark ang kanyang mga mata at sinabing, "Salamat po, Doktor. Iniligtas ninyo po ang aking buhay." Umiling si Dr. Reyes, "Wala po iyan. Ang trabaho ko lang po ay magbigay ng tumpak na diagnosis. Ang magupra po sa inyo ay ang surgeon." Lumabas sila sa clinic. Sa koridor, makayakap sina Mark at Susan na umiyak ng matagal. Tiningnan sila ng madumadaan ngunit hindi nila pinansin. Labis silang masaya. Pag-uwi sa hotel, agad na tinawagan ni Mark si Sarah. Noon ay 5:00 ng umaga sa Amerika. Ngunit ito ay emergency na balita. "Sarah, si tatay ito." Nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ito lung cancer, anak. Isang halos benign na tumor. Maalis sa operasyon at lubusang gumagaling." Sa kabilang linya sumigaw si Sarah. "Talaga po, tay? Talaga po?" Pagkatapos, umiyak siya. "Tay, ang saya-saya ko po, tay." Narinig din ni Ramon ang telepono. "Congratulations po, tay. Kita ninyo, sabi ko na sa inyo, napakaganda ng medisina sa Pilipinas." Puno ngang kagalakan ang kanyang boses. "Ramon, lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo ako pinayuhan na pumunta sa Pilipinas, marahil ay sumasailalim na ako sa chemotherapy ngayon. Salamat sa iyo, maraming salamat sa iyo." Matapos mag-hang up, tumingin si Mark sa labas ng bintana. Ang Manila sa gabi ay kumikinang sa mga ilaw. Ang siyudad na ito, ang bansang ito, ang nagligtas ng kanyang buhay, ang isang buhay na pinabayaan ng Amerika, iniligtas ng Pilipinas. Kinabukasan, nakita sina Mark at Susan kay Dr. Miguel Santos, isang thoracic surgeon. Si Dr. Santos ay humigit kumulang 45 taong gulang at napaka-fluent din mag-English. "Magandang araw po, Ginoong Thompson. Sinuri ko na po ang inyong CT image. Possible po ang operasyon." Binuksan ni Dr. Santos ang larawan at ipinaliwanag. Ang tumor ay nasa upperlobeng kanang baga na may sukat na 3,020 cm. Malayo ito sa malalaking ugat ng dugo at bronchi, kaya hindi masyadong mahirap ang operasyon. "Ano po ang paraan ng operasyon?" tanong ni Mark. Ipinaliwanag ni Dr. Santos. "Gagawin namin ang thoracoscopic surgery. Gagawa kami ng 3 o 4 na maliliit na hiwa sa gilid. Ipapasok ang camera at surgical instruments upang tanggalin ang tumor. Dahil hindi na kailangan pang buksan ang dibdib, napakabilis ng inyong pagaling." "Gaano katagal po ang pag-ospital?" tanong ni Susan. "Karaniwan po ay 5 hanggang 7 araw. Kung walang komplikasyon, 1 linggo ay maaari nang lumabas sa ospital." Naalala ni Mark ang sitwasyon sa Amerika. Kung katulad na operasyon sa Amerika, kailangan niyang manatili sa ospital ngang hindi bababa sa 2 linggo. $1,000 bawat araw ang hospital bill. 2 linggo ay $14,000. Dito sa Pilipinas, 1 linggo sa ospital ay $2,000 lang. I-schedule na natin ang operasyon. Binuksan ni Dr. Santos ang kanyang kalendaryo. "Ngayong Biyernes, okay po ba? Ibig sabihin, Mayo 24. Iyon ay Mayo 21.
Ibig sabihin, 3 araw na lang nagulat si Mac. Napakabilis? Ngumiti si Dr. Santos. Siyempre po, kahit hindi ito emergency na operasyon, mas mainam na matanggal ang tumor sa lalong madaling panahon. I-schedule ko po kayo bilang unang kaso, 8:00 umaga ngayong Biyernes. Pumirma sila sa consent form na nagpapaliwanag ng detalyado tungkol sa pamamaraan, mga posibleng komplikasyon, at oras ng paggaling. Maingat na binasa at pinirmahan ni Mac. Huwebes hapon, 1 araw bago ang operasyon. Pakiusap, mag-admit po kayo sa ospital. Kailangan nating gawin ang ilang preoperative tests at magkaroon ng consultation sa anesthesiologist, sabi ni Dr. Santos. Paglabas ng clinic, naisip ni Mark, 3 araw na lang bago ang operation, isang bilis na hindi maisip sa Amerika. Napakabisang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Kinagabihan, sinabi ni Aling Nena na isasama niya sila sa paglilibot sa Maynila bago ang operasyon. Maglibang muna para mawala ang kaba. Mahalaga ang maging relaxed. Pumunta sila sa Intramuros. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mark ang sinaunang arkitektura ng Pilipinas. Napakagara at napakaganda. Ito po ang kauna-unahang universidad sa Pilipinas, ipinaliwanag ni Aling Nena. Mahigit 1,000 taon na po, humanga si Mark. Isang istruktura na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas ay napapanatili pa rin ng napakaganda. Walang ganong mahabang kasaysayan ang Amerika. Naglakad din sila sa Luneta Park, pinagmamasdan ang Rizal Monument, kinagabihan, kumain sila ng pancit canton with grilled pork. Ang masarap na inihaw na karne na kinain, kasama ang pansit at matamis at maasim na sarsa. Naramdaman ni Mark na kakaiba ito ngunit napakasarap. Mayo 23, Huwebes, araw pag-admit. 2:00 hapon, dumating sila sa ospital. Ipinasok si Mark sa isang pribadong silid sa ika-5 palapag. Pagpasok nege silid, nagulat siya. Ang silid ay parang hotel. May hospital bed, sofa, desk, sariling banyo at shower. Ang bintana ay nakatingin sa tanawin ng siyudad ng Maynila, ibang-iba sa ospital sa Amerika. Masikip at lumaang hospital rooms sa Amerika. Dito, maluwag at malinis. Bulong ni Mark. Isang nurse ang pumasok. Magandang araw po, Ginwang Thompson. Ako po si May, ang inyong in charge na nurse. Nagsalita siya ng English. Ngayon po, sisimulan na natin ang preoperative tests, blood test, EKG, pulmonary function test. Lahat ay ginawa sa hospital room. Hindi na kailangan pang pumunta kung saan-saan si Mark. Sa Amerika, kailangan kong pumunta sa iba't ibang silid para sa tests. Dito, lahat ay ginagawa sa silid, sabi ni Mark. Ngumiti ang nurse. Para sa kaginhawaan po ang pasyente, lalo na po ang pasyente bago ang operasyon ay kailangan pong magpahinga. 5:00 nga po, dumating ang anesthesiologist. Ipinaliwanag niya ang proseso ng anesthesia sa panahon ng operasyon. Bibigyan po kayo ng general anesthesia. Pagkaising po ninyo, tapos na ang operasyon at nasa recovery room na po kayo, delikado po ba? Tanong ni Mark. Sumagot ang anesthesiologist. Lahat ng operasyon ay may panganib, ngunit wala po kayong ibang sakit. Maganda ang inyong kalusugan, kaya napakababa po ang panganib. Dumating ang hapunan. Ito ay isang mangkok ngang arroz caldo. Bago po ang operasyon, dapat po kayong kumain ng magagaan na pagkain, paliwanag ng nurse. Ito ay kalabasa arroz caldo, matamis at malambot. 9:00 gabi, pumasok si Dr. Santos sa silid. Dumating siya para sa huling check bago ang operasyon. Kinakabahan po ba kayo? Tanong ng doktor. Matapat na sumagot si Mark. Opo, kinakabahan po ako. Hinaplos ni Dr. Santos ang balikat ni Mark. Huwag po kayong mag-alala. Nakagawa na po ako ng daan-daang operasyon na tulad nito. Bukas ngang umaga, mawawala na po ng tuluyan ang tumor. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Mark. Bukas ay ang operasyon. Kahit takot, labis din siyang sabik.
kung matanggal lang ang tumor na ito, lubusan siyang magiging malusog. 5:00 umaga, pumasok ang nurse sa silid. Sisismulan na po natin ang paghahanda para sa operasyon. Nagpalit siya ng surgical gown at nilayan ng 4. Naka-fasting na po ba kayo? Opo, wala po akong kinain mula 9:00 kagabi, 7:30. Isang stretcher ang dumating. Pupunta na po tayo sa operating room. Nahiga si Mark sa stretcher. Mahigpit na hinawakan ni Susan ang kamay ng kanyang asawa. Umalis ka at bumalik, ha? Maghihintay ako. Dumaan sila sa koridor, sumakay ng elevator at bumaba sa ikatlong palapak kung nasaan ang operating room. Sa harap ng operating room, nakita nila si Dr. Santos. Handa na po ba kayo? Tumango si Mark. Itinulak siya papasok sa operating room. Napakaliwanag ng ilaw, iba't ibang makina, ang mga doctor at nurse na nakasuot ng surgical attire. Nahiga si Mark sa operating table. Sabihin anesthesiologist, ngayon po, sisimulan na namin ang anestesia. Mula 1 hanggang 10 po ang bilangin ninyo, ha? 1, 2, 3. Nagsimula siyang magbilang, 4, 5, at pagkatapos, unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan. Nang magmulat siya, ang nakita niya ay ang kisame. Saan ito, naramdaman niyang nalilito, tuyo ang kanyang lalamunan, at masakit ang gilid ng kanyang katawan. Ginoong Thompson, gising na po kayo. Isang boses ng nurse ang narinig. Matagumpay po ang operasyon. Nasa recovery room na po kayo. Tapos na ang operasyon. Tiningnan ni Mark ang orasan. 1:30 ngang hapon. Pumasok siya sa operating room gang 8:00 ngam umaga. Kaya't 5 oras at kalahati na ang lumipas. Lumapit si Dr. Santos. Ginoong Thompson, napakagumpay po ang operasyon. Lubusan po naming natanggal ang tumor. Sinubukan ni Mark na magsalita ngunit hindi siya makapaglabas ng boses. Naramdaman niyang may nakaharang sa kanyang lalamunan. Nandun pa po ang endotracheal tube. Tatanggalin na po namin ngayon, paliwanag nurse. Matapos tanggalin ang tube, nakapagsalita na siya ng kaunti. Tubig, mahinang sabi ni Mark. Nilagyan ng nurse ng maliit na ice chip ang kanyang bibig. Dahan-dahan ninyong tunawin, ha? Hindi pa po kayo maaring uminom ng tubig ngayon. 1 oras pagkatapos, inilipat siya sa kanyang hospital room. Naghihintay na si Susan. Mahal, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Umiyak, matagumpay ang operasyon mo. Mahal, sabi ng doktor, natanggal na ng lubusan ang tumor. Tumango si Mark. Pagod pa rin siya. Kinagabihan, pumasok si Dr. Santos sa silid. Ikinagagalak kong ipaalam ang resulta ng operasyon. Tinanggal namin ang isang bahagi ng baga na naglalaman ng tumor. Kumuha rin kami ng ilang lymph nodes para suriin at walang tanda ng metastasis. Kaya lubusan na itong natanggal, tanong ni Susan. Tumango si Dr. Santos. Opo, malinis na ang lahat. Ang final histopathology result ay lalabas pagkatapos ng 1 linggo. Ngunit sa mata, tila lubusan nang natanggal ang tumor. Nakahinga ng maluwag si Mark. Nawala na ang tumor. Ngayon ay maari na siyang gumaling. Napakahirap ng unang gabi. Ang sakit sa gilid ng kanyang katawan ay hindi siya pinatulog. Nagbigay ang nurse ng pain medication, ngunit hindi pa rin lubusang nawala ang sakit. Ngunit may isang nakakagulat na bagay. Bawat 2 oras, pumapasok ang nurse sa silid para sukatin ang blood pressure, temperatura, at oxygen saturation. Okay ka lang po ba? May nararamdaman po ba kayong hindi comfortable? Bawat oras ay nagtatanong siya. Sa ospital sa Amerika, kailangan mong maghintay ng 30 minuto para tumawag ng nurse. Dito, bago mo patawagan, nandun na sila. Ang manars sa Pilipinas ay napakamaalalahanin, sabi ni Mark. Sa ikalawang araw, tinanggal ang drain tube. Ang tube na ginamit upang i-drain ang fluid mula sa sugat. Nang matanggal ito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Maari na po kayong maglakad, sabi ng nurse.
Maingat na bumaba si Mark sa kama. Medyo nahihilo, ngunit natitiis pa rin. Inalalayan siya ni Susan sa koridor. Ang paglalakad ay makakulong sa mabilis mong pagaling. 5 o 6 na beses sa isang araw, ha? Payo ng nurse. Naglakad si Mark buong araw. Bawat lakad, naramdaman niyang bumubuti ang kanyang pakiramdam ng kaunti. Sa ikatlong araw, inilipat siya sa normal na diet. Sa halip na lugaw, kumain siya ng kanin, maraming kasama. Naubos mo po ba? Tanong nurse. Opo, bumalik na po ang aking gana, sagot ni Mark. Sa totoo lang, napakasarap ngang pagkain sa ospital. Ang pagkain sa ospital sa Amerika ay sikat sa pagiging masama, ngunit dito, parang lutong bahay. Sa ika-4 na araw, nagpa-chest x-ray siya. Napakaganda ng paglaki ng kanyang baga. Napakabilis na iyong pagaling. Sabi ni Dr. Santos, masayang-masaya si Mark. Sa ika-5 araw, nakapag-GR at nakaligo na si Mark ng mag-isa kahit kailangan pa ring maging maingat upang hindi mabasa ang sugat. Sa ika-6 na araw, sabi ni Dr. Santos, bukas po, maaari na kayong lumabas sa ospital. Mas mabilis po kayong gumaling kaysa sa inaakala ko, nagulat si Mark. Napakabilis? Sa Amerika, kailangan ng hindi bababa sa 2 linggo sa ospital. Pagkatapos lumabas sa ospital, paano po? Tanong ni Susan, ipinaliwanag ni Dr. Santos. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik kayo para sa follow-up. Susuriin namin ang sugat at ipapaalam ang final histopathology result. Sa ika-7 araw, araw ngang paglabas, kinabukasan, ginawa niya ang mahuling pagsusuri. Lahat ng vital signs ay normal. Humigit kumulang tanghali, nag-discharge siya. Binigyan siya ng finance department ng bill. Operasyon, $0. Hospitalization, 7 araw, $400. Tests, $800. Gamot, $500. Iba pang gastos, $300. Kabuang $11,000. Binayaran ni Mark gamit ang kanyang credit card. Pagkalabas, na payment counter, naisip ni Mark, kung nagpa-operasyon ako sa Amerika, magkano kaya? Hindi bababa sa $1,000. Pagkatapos ng insurance, ang out-of-pocket ay mahigit $50,000. Dito sa Pilipinas, $11,000 lang, 1,25. Isang hindi kapani-paniwalang presyo. Bumalik sila sa hotel, natluto na si Aling Nena ng arroz, kaldo na may manok. Pagkatapos ng operasyon, kailangan mong kumain ng ganito para bumalik ang iyong lakas. Ito po ang tradisyonal na pagkain ng Pilipinas. Naubos ni Mark ang isang mangkok, mainit at masarap ang lugaw. 1 linggo pagkatapos, Hunyo 4, bumalik si Mark sa ospital para sa follow-up. Marami nang gumaling ang sugat at halos nawala na ang sakit. Sinuri ni Dr. Santos ang sugat. Napakaganda ang pagaling. Maaari na po kayong maligo ng normal. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ng doktor ang final histopathology result. Tiyak na carcinoid tumor. Malinis ang margins. Walang metastasis sa lymph nodes. Lubusan nang natanggal ang tumor. Lubusan nang natanggal. Gustong-gusto ni Mark ang pariralang iyon. Kailangan ko pa po ba ng chemotherapy? Hindi na kailangan. Kapag lubusan nang natanggal ang carcinoid tumor, hindi na kailangan ng supplemental treatment. Gayunpaman, kailangan mong magkaroon na regular check-ups. Gaano kadalas? Sa unang 2 taon, bawat 6 na buwan. Pagkatapos, 1 beses sa 1 taon na lang ang CT scan, tumango si Mark. Wala namang mahirap sa regular check-ups. Pabalik ninyo sa Amerika, maaari kayong magpa-check-up doon. O tuwing may pagkakataon kayong bumalik sa Pilipinas, maaari kayong magpa-check-up sa aming ospital, sabi ni Dr. Santos. Nagtanong si Mark, Doktor, paano po kung hindi ako pumunta sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Dr. Santos at sumagot. Marahil ay sasailalim ka sa chemotherapy para sa non-small cell lung cancer sa Amerika.
Ang carcinoid tumor ay hindi tumutugon ng mayos sa karaniwang chemotherapy, kaya hindi magiging epektibo ang paggamot. At pagkatapos, hindi na tinapos ng doktor ang kanyang pangungusap, ngunit naintindihan ni Mark, sa huli ay mamamatay siya. Napakaswerte ko na pumunta ako sa Pilipinas. Salamat po, doktor. Iniligtas ninyo po ang aking buhay, taos pusong sabi ni Mark. Iniabot ni Dr. Santos ang kanyang kamay. Naway maging malusot po kayo, Ginong Thompson. Panatilihin ang inyong kalusugan pagbalik sa Amerika. Sana ay makita ko po kayo muli. Pagkalabas ng klinik, puno na hindi may paliwanag na emosyon si Mark. Tapos na ang lahat. Hindi ito cancer. Matagumpay ang operasyon. Gumaling na siya. Kinagabihan, naglakat-lakat sina Mark at Susan sa malansangan ng Maynila. Puno ang Quiapong ang tao, mga tindahan ng damit, kainan, coffee shops, lahat ay napakasigla. Ang bansang ito ang nagligtas sa iyo, sabi ni Mark kay Susan. Ang Pilipinas ang aking pangalawang tahanan. Kinagabihan, pumunta sila sa Manila Bay. Bumili sila ng lokal na beer at ilang pulutan at umupo sa tabingan bay. Nagilaw ang mga streetlights sa paligid ng bay. Isang kumikinang at mahiwagang gabi sa Maynila. Mahal, bawat taon, pumunta tayo sa Pilipinas isang beses para sa check-up at para na rin magbakasyon, sabi ni Mark. Tumango si Susan, magandang ideya, mahal. Sa susunod, isasama natin ang buong pamilya ni Sarah. Uminom si Mark ng isang lago ng beer. Napakasarap ng pakiramdam. 2 buwan pa lang ang nakakaraan. Iniisip niyang mamamatay na siya. Ngayon, nakaupo siya umiinom ng beer sa Manila Bay. Napakahiwagang ang buhay. Ilang araw pagkatapos, dumating na ang oras para bumalik. Hunyo 7, pumunta sila sa Ninoy Aquino International Airport. Pinuntahan sila ni Aling Nena. Mag-ingat po kayo sa inyong biyahe, manugang at biyenan. Bumalik po kayo muli. Yumuko si Mark sa kanya. Maraming salamat po Aling Nena. Dahil po sa inyo, naligtas ang buhay ko. Sumakay sila sa eroplano. Tumingin sa labas ng bintana ay ang siyudad ng Maynila. Nang lumipad ang eroplano, unti-unting lumilichi ang Maynila. Paalam, Pilipinas. Salamat, Pilipinas. Bulong ni Mark. Pagkatapos ang 15 oras na flight, nakarating sila sa Seattle. Sinundo sila nina Sarah at Ramon sa airport. Kasama pa nila ang kanilang apo. Lolo, tumakbo ang 3 taong gulang na si Emma kay Mark. Binuhat siya ni Mark. 2 buwan pa lang ang nakakaraan. Hindi niya alam kung makikita pa niya ang bata. Gumaling na po kayo, tatay, tanong ni Sarah. Tumango si Mark. Gumaling na, anak. Nagpa-operasyon ako sa Pilipinas at maayos na ang lahat. Niyakap ni Ramon ang kanyang biyenan. Congratulations po, Tay. Salamat po sa pakikinig sa akin. Ramon, ikaw ang aking tagapagligtas. Kung hindi mo ako pinayuhan na pumunta sa Pilipinas, marahil ay wala na ako ngayon. Bumalik sila sa bahay. Ang pamilyar na tahanan pagkatapos ang 2 buwan. Lahat ay pareho, ngunit nagbago na siya. Para siyang nabuhay muli. Kinabukasan, tinawagan ni Mark ang kanyang superior. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Nagulat ang kanyang superior. Mark, okay ka ba talaga? Paano ang iyong cancer treatment? Hindi ito cancer. Nagpa-check up ako sa Pilipinas. Isang halos benign na tumor lang. Nagpa-operasyon ako at gumaling na ako. Diyos ko, napakaswerte. Kailan ka makakabalik sa trabaho? Sa susunod na Lunes, Hunyo 10, bumalik si Mark sa kumpanya. Binati siyang kanyang makasamahan. Mark, mukha kang malusog. Nagpa-operasyon ako sa Pilipinas at gumaling na ako. Pumunta ka sa Pilipinas, nagulat ang mga kasamahan. Ikinuwento ni Mark ang kanyang kwento na diagnose na may lung cancer sa Amerika. Ngunit nang suriin muli sa Pilipinas, benign tumor pala. Ang halaga ng operasyon ay 1,25 lamang kumpara sa Amerika.
Humanga ang kanyang makasamahan. Wow, napakaganda pala ng medisina sa Pilipinas at ang gastos. Hindi kapani-paniwala ang mura. Sa tanghalian, ikinuwento ni Mark sa kanila ang tungkol sa Pilipinas. Mabilis na proseso ngay, check-up at paggamot, tumpa na diagnosis, profesional at maalalahanin ng mga doktor at nurse, mababang gastos. Lahat ay nagulat. Lumipas ang 6 na buwan. Disyembre 2024. Pumunta si Mark sa ospital sa Seattle para sa kanyang regular check-up. Nagpa-CT scan siya. Perpekto ang resulta. Walang tanda ng recurrence. Lubusan normal ang kanyang baga. Sabi ng doktor, Ginong Thompson, lubusan na po kayong malusok. Masayang-masaya si Mark. Ang operasyon sa Pilipinas ay talagang matagumpay. Nagtanong ang doktor, ngunit bakit makaiba ang diagnosis sa Pilipinas? Sigurado kami na non-small cell lung cancer iyon, ipinaliwanag ni Mark. Sabi ng doktor sa Pilipinas, ang carcinoid tumor ay isang napakabihirang uri ng tumor, kaya madaling makamali sa diagnosis. Nakadepende rin sa paraan ng staining ng tissue sample, tumango ang doktor. Maaari, napakabihira nga carcinoid tumor. Sa 20 taon ko sa propesyon, 2 o 3 kaso lang ang nakita ko, kaya dapat sana na-diagnose ninyo ng tama mula pa sa simula, pilit ni Mark. Mukhang hindi comfortable ang doktor. Paumanhin po, Gino, ngunit ginawa rin namin ang aming makakaya. Ito po ang resulta matapos suriin ng Histopathology Department. Hindi na nakipagtalo si Mark. Kahit paano, tapos na ang lahat at ang mahalaga ay naligtas ang kanyang buhay. Ngunit may kaunting kirot pa rin sa kanyang puso. Ang ma-ospital na sinasabing nangunguna sa Amerika ay maaring makamali ng ganon. Enero 2025 formal na nagretiro si Mark pagkatapos ng eksaktong 31 taon ng palilingkod. Nagdaos ang kumpanya ng farewell party para sa kanya. Salamat Mark sa iyong nga kontribusyon. Panatilihin mo ang iyong kalusugan at mamuhay ng masaya, sabing kanyang superior. Naramdaman ni Mark ang matinding damdamin. Nung nakaraang taon, iniisip pa niyang mamamatay siya bago pa man magretiro. Nakatanggap siya na retirement fund na humigit kumulang $150,000. Idagdag pa ang $120,000 na savings, mayroon siyang kabuwang $270,000. Kahit gumastos siya ng $11,000 para sa paggamot sa Pilipinas, malaki pa rin ang natitirang pera kung nagamot siya sa Amerika. Paano? Ang out-of-pocket pa lang ay $50,000 na at ang kanyang retirement fund ay magiging $70,000 na lang. Bukod pa rito, hindi magiging epektibo ang chemotherapy at sa huli ay mamamatay din siya. Mayo 2025, muling pumunta si Mark sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, isang family vacation. Kasama sina Sarah, Ramon at ang apo niyang si Emma. Pumunta siya sa San Jude's Medical Center para sa kanyang regular check-up. Nakita niya muli sina Dr. Reyes at Dr. Santos. Magandang araw po, Ginong Thompson. Isang taon na mukha po kayong napakalusok. Masayang bati ni Dr. Reyes. Nakpa-CT scan siya. Perpekto pa rin ang resulta. Walang tanda ng recurrence. Lubusan na po kayong malusok, sabi ni Dr. Santos. Mark, salamat po sa inyong dalawang doktor. Dahil po sa inyo, nabuhay ako. Hindi ko po makakalimutan ang utang na loob na ito habang buhay. Pagkatapos ang check-up, naglibot ang buong pamilya sa Maynila. Intramuros, Quiapo, Luneta Park, National Museum. Nagsusuot si Emma ang barong Tagalog na pambata at nagpakuha ang litrato. Napakaganda niya. Kumain muli sila ng pancit canton with grilled pork. Pareho pa rin ang lasa nung nakaraang taon, ngunit sa pagkakataong ito, makasama ang buong pamilya. Lolo, napakasarap ng pagkain sa Pilipinas, sabi ni Emma. Hinaplos ni Mark ang ulo ng kanyang apo. Tama, gusto ko rin ang pagkain sa Pilipinas. Tiningnan ni Sarah ang kanyang ama. Tay, noong nakaraang taon, natakot po ako ng husto. Natakot po akong mawala ka. Hinawakan ni Mark ang kamay ng kanyang anak.
Natakot din ako ng husto, ngunit iniligtas ako ngang Pilipinas. Kung hindi ako pinayuhan ni Ramon na pumunta sa Pilipinas, marahil ay wala na ako ngayon. Sabi ni Ramon, tatay, ako mismo ay hindi ko inakala na ganon kagaling ang medisina sa Pilipinas. Narinig ko lang po sa nanay ko at pinayuhan ko kayo. Hindi ko inakala na ganon kaswerte. Tiningnan ni Mark ang kanyang manugang. Lahat ito ay dahil sa iyo, Ramon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pagkatapos ng bakasyon sa Pilipinas, bumalik sila sa Seattle. Sinimulan ni Mark ang isang ganap na bagong buhay. Nasiyahan siya sa kanyang libreng oras pagkatapos magretiro, nakikipaglaro sa kanyang apo, naglalakbay kasama si Susan, at hinahabol ang kanyang personal na libangan. Nagsimula siyang matuto ng paggawang kahoy. Napakasaya ng paggawa ng maliliit na gamit sa bahay mula sa kahoy gamit ang kanyang sariling kamay. Madalas iniisip ni Mark nung nakaraang taon, akala ko mamamatay na ako. Ngayon, nabubuhay ako ng masaya. Naintindihan niya kung gaano kahalaga ang buhay, gaano kahalaga ang kalusugan. At higit sa lahat, naintindihan niya ang kahalagahan ng pagkuha ng second opinion. Huwag kailanman magtiwala sa diagnosis ng isang lugar lang, lalo na sa mga malalang sakit, kahit ang nangungunang ospital sa Amerika ay maaring makamali. Ikinuwento ni Mark ang kanyang kuwento sa mga nakapaligid sa kanya, lalo na sa mga kaibigan na na-diagnose din ng cancer. Kumuha ng second opinion at isaalang-alang ang medisina sa Pilipinas. Mura ang gastos at napakataas ang kalidad. Sa katunayan, isang kaibigan ni Mark ang nagtungo sa Pilipinas para magpagamot ng prostate cancer. Ginawa ang robot-assisted surgery at lubusan na siyang gumaling. Ang gastos ay 1,10 lamang kumpara sa Amerika. Nobyembre 2025, nagkaroon si Mark ng isang lecture sa Filipino-American community sa Seattle na may temang lahat tungkol sa medical tourism sa Pilipinas. Humigit kumulang 100 tawang dumalo. Ikinuwento ni Mark ang kanyang kuwento mula sa diagnosis cancer, ang kawalan ng pag-asa, ang desisyon na pumunta sa Pilipinas, muling pagsusuri, operasyon at pagaling sa Pilipinas. 3 bagay ang napansin ko, sabi ni Mark. Una, mabilis. Ang appointment sa pagsusuri ay tumatagal lamang ng ilang araw. Pangalawa, mababa ang gastos. 1,10 hanggang 1,20 lamang kumpara sa Amerika. Pangatlo, mataas ang kalidad. Profesional at maalalahanin ang mga doktor at nurse. Isang nagtanong, paano po ang problema sa wika? Sumagot si Mark, ang mga malalaking ospital ay may international patient centers na nagbibigay ng English interpretation services. Napakagaling din mag-English ng mga doktor. Isa pang tanong, naangkop po ba ang insurance? Umiling si Mark, hindi po naangkop ang American insurance sa Pilipinas. Ngunit dahil napakababang gastos, kahit buong bayad, mas mura pa rin ito kaysa gamitin ang insurance sa Amerika. Pagkatapos ng lecture, maraming tao ang lumapit kay Mark para humingi ng contact information at magtanong tungkol sa kanyang karanasan. Ang kanyang kuwento ay naging pag-asa para sa iba. Disyembre 2025, gumawa si Mark ng isang maliit na blog na pinangalan ng Mark's Philippine Medical Journey. Detalyado niyang isinulat ang kanyang karanasan at nagbigay ng impormasyon tungkol sa medisina sa Pilipinas. Patuloy na tumataas ang traffic. Libu-libong tao ang nababasa ang kanyang blog bawat buwan. Maraming komento ang naiwan. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na pumunta sa Pilipinas para magpagamot at gumaling. Napakakatulong ang inyong impormasyon. Naghahanap po ako ng ospital sa Pilipinas para sa aking tatay. Talagang may problema ang sistema ng kalusugan sa Amerika. Ang inyong kwento po ay nagpamulat sa akin. Inirekomenda ni Mark ang mga malalaking ospital sa Pilipinas sa kanyang blog. St. Jude's Medical Center, Philippine General Hospital, Makati Medical Center. Gumawa rin siya ng comparison table ng halaga na appendectomy. Amerika, average na $33,000, Pilipinas, $1,200, lung cancer surgery. Amerika,
average na $242,000, Pilipinas, $12,000, coronary artery bypass graft surgery, America, average na $123,000, Pilipinas, $16,000. Ang mga numero ay nagsasabi ng lahat. Isang araw, isang reader ang nagpadala sa kanya ng email. Mayroon din akong tumor sa baga at sinabi ng doktor na cancer ito. Dapat ba akong pumunta sa Pilipinas? Sumagot si Mark, kumuhang second opinion. Ang Pilipinas ay isang napakagandang pagpipilian. Ayon sa aking karanasan, tumpa ang diagnosis doon at napakababang halaga. Ilang buwan pagkatapos, muling nakipaugnayan ang taong iyon, nagpa-operation na ako at lubusan na akong gumaling. Maraming salamat sa inyo. Naramdaman ni Mark ang init sa kanyang puso. Enero 2026. Lubusan ng malusok si Mark. Lahat ng follow-up results ay nagpakita na lubusan na siyang gumaling. Sa edad na 60, madalas siyang nakikipaglaro sa kanyang apo na si Emma. Madalas niyang sinasabi sa kanyang apo, Emma, nabubuhay pa ako dahil sa Pilipinas. Napakagandang bansa ng Pilipinas. Sa weekend na ito, nakaupo si Mark kasama ang kanyang pamilya, Susan, Sarah, Ramon, at Emma. Nanunod silang isang Filipino drama series sa sala. Sinabi ni Emma na gusto niyang matutong Tagalog. Lolo, gusto ko pong matutong Tagalog para pagpunta natin sa Pilipinas. Makakausap ko po sila. Niyakap siya ni Mark. Siyempre, napakatalino ang apo kong si Emma. Mabilis siyang matututo. Sabi ni Ramon, ako na po ang magtuturo. Kailangan ko rin pong magsanay para hindi ko makalimutan ang aking sariling wika. Sa oras ng hapunan, nagluto si Susan ng mapakaing Filipino, pancit canton at lumpia. Ang resipe ay natutunan niya kay Aling Nena. Ang sarap, sigaw ni Emma, naktawanan ang buong pamilya. Tiningnan ni Mark ang kanyang pamilya at naisip, 1 taon at kalahati pa lang ang nakakaraan. Hindi ko inakala na makakaroon akong ganitong sandali. Akala ko mamamatay na ako. Ngunit ngayon, narito siya, malusog, nakatawa kasama ang kanyang pamilya, kumakain ng masasarap na pagkain. Lahat ito ay dahil sa Pilipinas. Ang kwento ni Mark ay nagbibigay sa atin ng maraming aral. Una, ang kahalagahan ng second opinion. Ang ospital, gaano man ito kagalang-galang, ay maaring magkamali. Pangalawa, ang kahusayan ng medisina sa Pilipinas, mabilis, abot kaya, at mataas ang kalidad. Pangatlo, ang kapangyarihan ng hindi pagsuko. At sa huli, ang pagmamahal sa pamilya. Kung wala ang kanyang manugang na may dugong Filipino, na una niyang tinutulan, marahil ay hindi siya nakaligtas. Ito ay talagang isang kakatuwang kapalaran. Ngayon, tuwing nakikita niya si Ramon, inisip ni Mark, sana, mula pa sa simula, wala akong pagtatangi sa binatang ito. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ngayon, itinuturing na niya si Ramon bilang kanyang tunay na anak. Minamahal na mambabasa, ang kalusugan ang pinakamahalagang kayamanan. Regular na magpa-check up at kung makatanggap ng seryosong diagnosis, kumuha ng second opinion. Isaalang-alang ang medisina sa Pilipinas, isang world-class na sistema ng kalusugan. Nagtatapos dito ang kwento ni Mark Thompson. Ang isang buhay na pinabayaan ng Amerika, iniligtas ng Pilipinas. Isang kahangahangang kwento tungkol sa isang Amerikano na biyenan na naligtas ang buhay. Salamat sa kanyang manugang na Filipino. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ipaalam sa amin kung saan mo pinapanood. Naway palagi kayong maging mapalad at ligtas.